Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, DOH isinailalim naman sa HIV at medical test ang Russian vlogger na nagbantang magkakalat umano ng HIV. Katuwang ang Bureau of Immigration, agad na nakapagsagawa ng medical examination ng DOH sa Russian vlogger na si Nikita Shekov na inaresto noong January 21, 2026. Agad na umandar ang ugnayan ng BI Commissioner o ni BI Commissioner Joel Anthony Viado at DOH Secretary Ted Herbosa para sa mailalim sa HIV testing ang banyaga kinabukasan Huwebes matapos ang pagkakaaresto rito. Bukod pa rito, nakapagsagawa rin ng ibang medical examination sa banyaga sa tulong ng health personnel na ipinadala ng kagawaran. Kaugnay nito, nagbabala ang kagawaran sa mga kumakalat na maling impormasyon lalo na po sa social media patungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ipinaalala rin ng kagawaran na higit na kailangang tigilan ang anumang uri ng diskriminasyon at pagpapakalat ng maling impormasyon na may kinalaman sa HIV. Patuloy naman ang health services ng DOH sa 323 na DOH HIV care facilities sa bansa kung saan 187 rito ay treatment hubs at 136 ang primary HIV care facilities na pwedeng puntahan anumang oras. Panawagan naman ng kagawaran gawing regular ang pagpapa-HIV test para malaman ang status. Libre po ang anumang serbisyo para sa HIV magmula sa prevention, testing hanggang sa treatment kung sakaling magpositibo ang resulta ng inyong HIV test. Samantala, Sek, makakausap po natin sa linya ng telepono si Ms. Dana Krija Sandoval, ang spokesperson po tagapagsalita ng Bureau of Immigration tungkol po sa estado ng pagkakahuli dito kay sa Russian vlogger na nagbanta na magkakalat ng HIV. Good morning po, Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po. Ma'am Dana, nasa studio din po si Sec Ted Herbosa at kami po ay nagagalak sa pakikipagtulungan po ng Bureau of Immigration sa DOH para mabigyan nga ng medical test at HIV test itong vlogger na nahuli. Pero kamusta po ba ang estado ng kanyang pagkakahuli dahil dito sa pagkakalat niya ng threat na magkakalat siya ng HIV? Yes, ako nakakabahala po kasi talaga yung ginawa niya. Lalo't nag-viral siya on social media giving out threats na siya po ay magkakalat ng HIV dyan po sa BGC. So nag-cause po talaga ito ng panic sa mga netizens at kaya po nakita natin na ito also constitutes undesirability. Yung kanya pong ginagawa ay act of undesirability, meaning yung pananatili niya po dito sa Pilipinas detrimental na to public order and public safety. Ano pong mangyayari doon sa kanyang ginawa? Yung violation po ba na yan ay may karampatan na penalty o sanction? On the side po of immigration, ang penalties po na binibigay natin, the sanction that we give is deportation. So humaharap po siya ng deportation sa atin po sa immigration. But I understand ang ating butihing SILG po ay muling din kung magpa-file din sila ng mga local cases against this person. Kasi bukod po sa immigration case, mukhang meron ding mga violation itong taong ito. Kaya po aantayin po natin kung may mapag-aralan po sila na maaaring i-file dito sa taong ito. Because ang process po ng deportation, before we could deport, kailangan tapusin niya muna yung mga local case niya. Gusto natin lahat po ng maaaring ikaso sa mga ganitong uri ng tao, maikaso natin para mag-serve as a lesson na hindi gawin or hindi gawing biro itong ating kalusugan ng bansa po natin. Tama yan, Dana. Si Sec Ted ito. At Dana, para kaalaman nga, ang HIV ay isa sa mga sakit na tinututukan ng Department of Health. Kasi as of today, ang Philippines is one of the highest new cases. 60 new cases a day at karamihang kabataan. At a certain percentage nila, hindi ko alam kung gaano kalaki, may be coming from foreigners that infect our locals. Pag tayo pumupunta sa ibang bansa, Dana, hinihingan tayo ng complete medical check-up. Yung mga ating workers, bago makatrabaho sa ibang bansa, may HIV test, may TB test. Hindi ba pwedeng gawin yan? Kasi meron tayong, alam ko, meron kayong programa with immigration, with ano yun, yung sa cybercrime with pedophiles.
Kasi alam mo, Dana, ang aming mga cases ng HIV, yung pinakabata, 12, ang feeling ko, sa isang tourist destination ito eh. So ang feeling ko, nanggaling sa labas yung HIV, hindi nanggaling sa kapwa nila. At isang isla. So wala namang HIV masyado doon. So saan niya nakuha yon? Sa bisita, di ba? So dapat talaga pag-usapan namin ni Commissioner Biado ang mga pamamaraan para mabawasan yung mga pumupunta sa Pilipinas para dito sa sex tourism and possible sources ng HIV. Anong opinion nyo dyan, Dana? Yes, that's right, Sec, no? Meron po tayong programa sa Bureau of Immigration na #ShieldKids para Yun. po in relation to this na pinoprotektahan po natin yung mga kabataan against sexual exploitation, lalo po dito sa mga foreigners involved in sex tourism. That's why we want to engage as many agencies as possible upang mas strengthen yung efforts natin para maprotektahan po yung mga kabataan. In terms naman po of the general public tungkol dito sa sakit na to na maaaring dinadala po ng mga foreign nationals, ay naniniwala po tayo na maganda po makipag-partner with the Department of Health to strengthen din yung ating mga assessment measures. Kung kinakailangan po, tama po kayo, maaari po tayong mag-require ng mga certificates of clearances tungkol sa HIV or other related sicknesses para sa mga foreign workers naman po natin. Mukhang mahalaga din po ito given that the number of individuals that have been infected by HIV is rising. Correct. Kasi, Dana, sa ibang bansa, like sa Middle East, pag positive ka, hindi ka makakapasok. Ang ating mga Filipino workers, pag nag-positive, kahit may kontrata na sila, hindi na sila makakapasok dahil HIV positive sila. And karamihan ng mga Pilipino, hindi nila alam HIV positive na pala sila. So, ganun din yung turista na visitor. Sometimes, kaya nga baka isang pwede natin gawin, Dana, pag may mga nahuli kayo na mga undesirable, ipatest natin. Kasi baka ang behavior niyan, yung mga bad behavior na hindi natin gusto ng mga bisita natin dito sa Pilipinas, at least na-test natin at pwede nating i-ban sila sa pagbalik dito. Tama ba yun? Opo, we can explore this option, Sec, of course. Lahat po ay ginagawa din ng Bureau of Immigration para maging partners tayo, lalo in government. Dahil yan naman din ang gusto ng ating Pangulo. Yung nagtatrabaho tayo together, we are working together. Dati nga, di ba, Sec, ang kritisismo sa mga government agencies ay hindi nag-uusap-usap. Ngayon po, nag-uusap-usap na yung mga government agencies. Tama Kasi yan. mas malakas ang gobyerno pag nag-work together tayo to Tama be yan, able Dana. to Oo. answer challenges. Actually, Dana, bago pa lang i-arrest, nag-uusap na kami ni Commissioner Biado. Tinawagan niya ako kasi takot siya, baka yung mga enforcer nyo, turukan ng hiringgilyang may HIV na dugo. So nag-usap na kami, diniskusyon na namin yan kasi yung verbal threat niya on blog can be an actual threat. Kaya talagang yung pati safety ng arresting officer, pinag-usapan namin yung koordinasyon dito para arestuhin to. Malaking trabaho din. At yung para matest siya kinabukasan, malaking operation din. 2 ospital ang kino-ordinate ko para matest siya. Kaya nagpapasalamat kami, Sec. Talagang malaking tulong po ang Department of Health dito sa kasong to. Tingin po natin, magiging start po ito ng magandang relationship ng BI and DOH in terms of arresting individuals that may also be foreign nationals that may be a threat to public health na bukod sa pagiging undesirable aliens. Kasi itong ginagawa nitong taong ito, kahit rage bait siya, na sinasabi niya, nagpo-post lang siya, joke lang, na hindi ito totoo, gusto lang niya ng views and all. Ito po threat That's to right. our public order. Kaya hindi po natin maaaring itolerate yung mga ganito pong action. Dana, yung ginawa nitong Russian blogger is like the bomb joke na bawal sa ating airport. Yung magsasabi ka, may bomba ako sa bag ko. Arestado ka nun ng airport police. Ganon yung sinabi niya. Magkakalat ako ng HIV, which is a public health threat. Para kang nagsabog ng biologic bomb. And pwedeng gawin talaga yon ng individual. Kaya pag nagsabi ka, number one, nagbibigay ka ng masamang ideya
sa ibang tao. And number 2, baka totoo yun. Arestado ka talaga. Di ba? Tama, Dana? Yes, Sex. Saka deserve niya talaga na, sabi nga nila, deserve na mahuli at ma-deport at ma-blacklist po sa ating bansa. Kaya yan ang ating punitive action din dito. Iba-blacklist po natin siya para hindi na siya makabalik dito at makagawa po ng mga ganyang uri ng kalokohan. And it will also serve as a lesson for other individuals who might try a similar prank. Kasi kung sa tingin po nila ay pranks ito, hindi na po ito prank, hindi na po ito rage bait post. Tumawid na po ito into a crime. Yes. Because what they've been doing is a threat already to the community. So, pwede naman niyang mag-vlog ang mga foreign nationals. Wala pong problema sa atin if they like posting on social media, vlogging. But wag po nating gawing krimen ang atin pong mga social media posts. Okay. Tama yan, Dana. And, kung public health threat yan, sasama talaga ako sa immigration na magawa nila ang trabaho. At thank you sa Bureau of Immigration. Good job ito na nahinto natin kaagad yung ganitong rage bait vlogging para alam nila bawal ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, Miss Dana Crijas Sandoval. Makakaasa po kayo na makikipagtulungan po anytime ang DOH sa kaliman po na kailangan po talaga ng koordinasyon para po mabantayan po natin ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na para po dun sa mga papasok sa ating bansa. Thank you very much po, Ma'am Dana. Salamat po. Thank you, Dana.